Basahin po natin ang Mateo 12, mga talatang 31 at 32. Ito po ang sabi: "Kaya sinasabi ko sa inyo, ang mga tao ay mapatatawad sa bawat uri ng kasalanan at pamumusong, pero ang pamumusong laban sa Espiritu ay hindi mapatatawad. Halimbawa, sino mang nagsasalita laban sa anak ng tao ay mapatatawad, pero sino mang nagsasalita laban sa banal na Espiritu ay hindi mapatatawad. Hindi sa sistemang ito o sa darating na sistema." Kaya binanggit po ni Jesus na ang mga tao ay mapatatawad daw sa bawat uri ng kasalanan at kasama din naman ang pamumusong. Kaya kung ang isang tao ay nagkasala ng pagpatay, imoralidad o pakikiapid, pagnanakaw at iba pang mabigat na kasalanan sa paningin ng Diyos, posible po na patatawarin din siya ni Jehovah upang maging malinis ulit ang kanyang katayuan sa harap ng Diyos. Pero siyempre may kinalaman sa pagpapatawad ng Diyos. Makakamit lamang ang kanyang pagpapatawad kung susundin natin ang sinasabi ng Isaias 1:18 na nagsasabing itutuwi dapat ang mga bagay-bagay upang mapatawad ng Diyos. Ibig sabihin, dapat po na taos-pusong pinagsisisihan ng isa, humingi ng kapatawaran sa Diyos at lubusang iwanan na niya ang paggawa ng kasalanan. Dapat hindi po siya namimihasa sa paggawa ng kasalanan. Pero kasama din naman sa sinabi ni Jesus na mapatatawad daw ng Diyos ang pamumusong, maliban lang sa pamumusong laban sa banal na Espiritu ng Diyos. Ulitin ko po, sinabi ni Jesus na mapatatawad daw ng Diyos ang pamumusong maliban lang sa pamumusong laban sa banal na Espiritu ng Diyos. Kaya ang tanong, ano po ba ang kahulugan ng salitang pamumusong? Ang terminong Grego na blasphemia na isinaling pamumusong ay may pangunahing kahulugan na mapaminsala, mapanirang puri o mapang-abusong pananalita na nakatuon laban sa Diyos o sa tao. Madalas ginagamit sa Biblia ang salitang pamumusong upang tumukoy sa walang pagpipitagan o mapang-abusong pananalita laban sa Diyos at sa mga bagay na sagrado. Ang pinakauna at masasabing ama ng pamumusong ayon sa Biblia ay ang dyablo na si Satanas. Ang salitang dyablo ay nangangahulugan po na maninirang puri, at ang paninirang puri naman sa kabilang banda ay synonymous po ng salitang pamumusong. Kaya ang pamumusong at paninirang puri, iisa lang po yan. At ang pinakaunang gawang pamumusong na naitala sa Biblia ay nakaulat po sa Genesis Kabanatang 3, mga talatang 1 hanggang 6, nang siraan ni Satanas ang kapurihan na tinataglay ng kataas-taasang Diyos na si Jehovah. Sinabi ni Satanas kay Eva, "Hindi kayo mamamatay kung kakainin ninyo ang bunga ng kahoy na ipinagbabawal ng Diyos, dahil alam ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo ng bunga mula sa punong iyon, mabubuksan ang mga mata ninyo at magiging tulad kayo ng Diyos na nakaaalam ng mabuti at masama." Kaya magmula po noon, ginawa ni Satanas na sinungaling ang Diyos. Sinira ang puri ni Satanas ang soberano sa buong universo. Kaya ang tanong pa, ano po ang pagkakaiba ng karaniwang pamumusong na sinasabi ni Jesus na pamumusong na mapapatawad at ng pamumusong laban sa banal na Espiritu na sabi ni Jesus ay walang kapatawaran? At bakit mapatatawad ang karaniwang pamumusong pero ang pamumusong laban sa banal na Espiritu ay hindi na mapapatawad? Well, hindi na po tayo mahihirapang bigyang kahulugan kung anong uri ng pamumusong ang maaari pang mapatawad ng Diyos, dahil si Jesus na mismo ang nagbigay ng isang halimbawa na mababasa naman natin sa talatang 32. Kaya ang sagot sa tanong na ano ang tinutukoy ni Jesus na pamumusong na maaari pang patawarin ng Diyos, nabasa na po natin sa talatang 32. Pero ulitin po natin ang sabi ni Jesus sa talatang 32. Halimbawa, sino mang nagsasalita laban sa anak ng tao ay mapatatawad, pero sino mang nagsasalita laban sa banal na Espiritu ay hindi mapatatawad. Hindi sa sistemang ito o sa darating na sistema. Para maunawaan po natin, dapat alam natin kung sino ang anak ng tao. Ang anak ng tao ay walang iba kundi si Jesus mismo.
At pamumusong din naman kung kikilos at magsasalita ang isang individual laban kay Jesus. Bakit? Dahil si Jesus po ay ang anak ng Diyos. Maliban sa terminong anak ng tao, anak din po siya ng Diyos. Pero mapapatawad daw ayon kay Jesus ang ganung uri ng pamumusong, ang pagsasalita at pagkilos laban sa Kanya o laban kay Jesus. May halimbawa po ba tayo sa Biblia na namusong laban kay Jesus? Aba, meron po si Saulo o si Saul. Sino po si Saul? Siya po si Pablo na kalaunan ay hinirang ni Jesus mismo bilang isang apostol ng mga bansa. Bago po siya naging apostol, isa po siyang malupit na manguusig na nagsasalita at gumagawi laban kay Jesus at sa kanyang mga tagasunod. Ipinakikilala ng ulat ng Biblia na si Saul o si Pablo bilang isang kabataang lalaki pa noon na sa kanyang paanan ay inilalapag ng mga bulaang saksi na bumabato sa alagad ni Kristo na si Esteban ang kanilang mga panlabas na kasuotan ayon sa Gawa 6:13 at sa Gawa 7:58. At sinasangayunan po ni Pablo ang pagpaslang o pagpatay kay Esteban, at dahil sa maling sigasig sa tradisyon, pinasimulan po ni Pablo ang isang kampanya ng malupit na pag-uusig sa mga tagasunod ni Kristo. Kapag papatayin na ang mga ito, bumuboto at sumasang-ayon si Pablo sa malupit na gawang pag-uusig laban sa mga ito. Sa panahon ng pagliliti sa mga ito, sa mga sinagoga, sinisikap niyang pilitin ang mga ito na itakwil ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Pinaabot niya ang kanyang pang-uusig hanggang sa ibang mga lungsod, bukod pa sa Jerusalem, at kumuha pa siya ng nakasulat na otorisasyon mula sa mataas na saserdote upang hanapin ang mga alagad ni Kristo hanggang sa hilaga ng Damasco sa Syria at upang gapusin ang mga ito at dalhin ang mga ito sa Jerusalem, malamang upang litisin ng Sanhedrin at mahatulan ng kamatayan. Kaya mababasa po sa Gawa 8:1-3 kung gaano kalupit ang pamumusong ni Saul o ni Pablo sa mga tagasunod ni Jesus at kay Jesus mismo. Ito po ang sabi, Gawa 8:1-3. Pabor si Saul sa pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig sa kongregasyon na nasa Jerusalem. Ang lahat, maliban sa mga apostol, ay nangalat sa Judea at Samaria. Kaya talagang napakalupit. Nangalat ang mga tagasunod ni Jesus ayon sa ulat. Tuloy po natin sa talatang 3. At pinasimula ni Saul na pagmalupitan ang kongregasyon. Isa-isa niyang pinapasok ang mga bahay, kinakaladkad palabas ang mga lalaki at babae, at ipinakukulong sila. Ganun po kalupit si Saul o si Pablo. Pero baka itanong mo, di ba ang pamumusong ay verbal na paninirang puri? Parang wala namang mababasang verbal na paninirang puri na ginawa si Pablo laban kay Jesus. Ang totoo, kahit walang kasangkot ng mga pananalitang binigkas laban sa Diyos o kahit kay Jesus, maliwanag na ang pagkilos ng isa laban sa mga kautusan ng tipan ng Diyos ay maaaring maging katumbas ng pagsasalita ng may pang-aabuso kay Jehovah man o kay Jesus o sa mga lingkod ng Diyos. Kaya isa po itong uri ng pamumusong. At yun po ang ulat na pamumusong tungkol kay Pablo laban kay Jesus, ang anak ng tao. Mamaya tatalakayin pa po natin ang patunay kung bakit ang pamumusong ay hindi po palaging verbal. Ito naman ang mababasa sa Gawa 9:1 at 2. Ang sabi, pero si Saul na patuloy na nagbabanta sa mga alagad ng Panginoon at gustong-gustong patayin ang mga ito, nagbabanta daw, ibig sabihin talaga nagsasalita siya kasi ang pagbabanta ay verbal din po. Kaya pamumusong pa rin ito. Pero ituloy po natin. At gustong-gustong patayin ang mga ito ay pumunta sa mataas na saserdote at humingi ng mga liham na pwede niyang ipakita sa mga sinagoga sa Damasco para maaresto niya at madala sa Jerusalem ang sinumang mahanap niya na kabilang sa daan, kapwa sa mga lalaki at babae. Yun po ang ulat. Kaya kasama din pala ang verbal kay Apostol Pablo, ang pagbabanta, no? Kaya mga ito po ang ulat ng pagmamalupit ni Pablo laban kay Jesus at sa kanyang mga tagasunod laban sa kongregasyon ni Jesus. Pero siyempre alam natin, pinatawad po ni Jesus itong si Pablo. At siyempre dahil pinatawad ni Jesus, pinatawad po ni Jehovah si Pablo. At hinirang naman ni
Jesus si Pablo upang maging isang masigasig na mangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ang pamumusong laban kay Jesus o pamumusong laban sa anak ng tao o anak ng Diyos ay maaari ngang patawarin kapwa ni Jesus at ni Jehovah, gaya ng sa kaso ni Apostol Pablo. Pero ang tanong ulit, ano naman ang kahulugan ng sinasabi ni Jesus na pamumusong laban sa banal na espiritu na hindi na mapapatawad ng Diyos? Well, alam po natin na ang banal na espiritu ng Diyos ay ang kanyang sariling makapangyarihang puwersa at hindi naman ito isang persona. Kaya galing po kay Jehovah ang banal na espiritu. Kaya ang pamumusong laban kay Jehovah mismo ang sinasabi ni Jesus na pamumusong laban sa banal na espiritu ng Diyos. Hindi po pinapatawad ng Diyos ang pamumusong laban sa kanya mismo. Kamatayan o pagkapuksa po ang hatol ng pamumusong laban kay Jehovah. Pero siyempre, dahil si Jehovah ay Diyos ng pag-ibig, awa at hustisya, ay nagkakaloob naman siya ng palugit at hangganan bago niya hatulan ng parusang kamatayan ng isa na namumusong. Maximum tolerance po kumbaga. Masasabi natin na ginagawa ni Jehovah bago niya hatulan ng parusang kamatayan ng isang namumusong. At pag napuno na po ang salop, sabihin pa, patay kang bata ka. Siguradong wala ng kapatawaran ang matitira pa laban sa iyo. Kaya ang pamumusong ayon sa Levitico 24:15 at 16, ito po ang description ng Biblia tungkol sa pamumusong laban sa banal na espiritu. Ulitin ko po, Levitico 24:15 at 16. Ang pamumusong laban sa banal na espiritu ay kung isinusumpa nino man ang kanyang Diyos na si Jehovah at linalapastangan o sinisira ang puri ng isa ang banal na pangalan ni Jehovah. Yan po ang definition ng salitang pamumusong sa banal na espiritu ayon sa Biblia. Pag-isipan po ito. Isinasaad ng unang 3 utos ng 10 salita o ng 10 utos ng Diyos ang natatanging posisyon ng Diyos na si Jehovah bilang ang soberano sa buong sansinukob at ang kanyang bukod tanging karapatang tumanggap ng pagsamba anupat nagbabala ang mga nabanggit na kautusan. Kaya ito po ang nasasangkot. Exodo 20:1 hanggang 7. Kunin lang po natin ang pinakamahalaga rito. Ang sabi, huwag mong gagamitin ang pangalan ni Jehovah na iyong Diyos sa walang kabuluhang paraan, sapagkat hindi hahayaan ni Jehovah na di naparurusahan ang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhang paraan. Kaya pala binabanggit sa unang 3 sa 10 utos ang kahalagahan ng pagsamba kay Jehovah at kahalagahan ng paggalang sa kanyang banal na pangalang Jehovah. Kaya hinahatulan po ayon sa pinakamalalaking utos ng Diyos ang pagsumpa laban sa kanya. Kanina binanggit natin ang talagang unang napaulat ng pamumusong ay si Satanas. Isa po siyang masamang anghel. Pero alam nyo ba ang pinakaunang napaulat na halimbawa ng verbal na pamumusong na isang tao naman ay mababasa sa Levitico 24:10 hanggang 16. Tungkol po ito sa isang mestisong anak na lalaki, anak ng kanyang ina na Israelita at ng kanyang ama na isang Ehipsyo, na mababasa nga sa Levitico 24:10 hanggang 16. Nang ang anak na ito na lalaki ay makipag-away sa isang lalaking Israelita, pinasimulan niyang lapastanganin ang pangalan ni Jehovah at isinumpa niya iyon. Kaya ano po ang utos ni Jehovah? Parusahan po siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbato sa kanya hanggang sa siya ay mamatay. At magmula noon itinatag na po ni Jehovah ang kaukulang parusa ng sino man na lalapastangan sa kanyang banal na pangalan. Hindi lamang sa panahon na mestisong Israelita na ito, kundi kasama na hanggang sa hinaharap magpasawalang hanggan, paparusahan po ni Jehovah ng kamatayan ang sino man, katutubo man, Israelita man, o ang sino man na lalapastangan o magsusumpa sa kanyang banal na pangalan. Kaya yun po ang parusa ni Jehovah sa mga namumusong laban sa kanyang banal na espiritu, laban sa kanyang banal na pangalan. Di nagtagal pagkatapos nito, ang karamihan ng mga Israelita ay nagkasala ng walang galang na pagbubulong-bulungan laban kay Jehovah. At dahil dito, sila ay sinintensyahan
ni Jehovah na magpapagala-gala sila ng 40 taon sa ilang, sa halip na dumiretso sila sa lupain ng Kanaan sa loob ng 40 araw lamang. Naging 40 taon po silang nagpagala-gala. At yaong mga mula 20 taong gulang pataas ay sinentensyahan po ni Jehovah na mamatay na roon sa ilang. Hindi po sila makakarating sa ipinangakong lupa na inaagasan ng gatas at pulot. Kaya yun po ang naging parusa sa kanila. Ano po ang dahilan ng parusang kamatayan laban sa kanila? Ang pagbubulong-bulungan, pagsasalita laban sa banal na pangalang Jehovah, ang pangalan ng kanilang banal na Diyos. Dahil sa kanilang mapamusong na saloobin ay nag-uusap-usap nga sila na pagbabatuhin ang tapat ng mga lingkod ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Bilang 14:10. Bagaman ang mapang-abusong pananalita ni Korah, Datan at ni Abiram ay aktual talaga na nakatuon lamang laban sa mga kinatawan ng Diyos na sina Moises at Aaron, bago patayin ng Diyos ang mga lalaking ito at yaong mga kabilang sa kanilang sambahayan sa harap ng kanilang mga tolda, sinabi ni Moises sa mga nagmamasidlang, "Tiyak na makikilala nga ninyo na pinakitunguhan ng mga ito si Jehovah nang walang galang." Ibig niya sabihin, itong si Korah, Datan, Abiram at yung mga kasama nila ay nakitungo kay Jehovah, nagsasalita laban kay Jehovah nang walang galang. Nilapastangan po nila, isinumpa nila ang pangalan ni Jehovah. Kaya sa pamamagitan ng paghamak daw, sabi ni Moises, ulitin ko po, ang sinabi ni Moises, "Tiyak na makikilala nga ninyo na pinakitunguhan ng mga ito si Jehovah nang walang galang sa pamamagitan ng paghamak nila sa kanyang mga hinirang." Kaya dito po lumalabas na hindi lang laging verbal ang pamumusong. Dahil sabi ni Moises, inahamak ni Datan, ni Korah at ni Abiram ang mga hinirang ni Jehovah. Ang pakikitungo nila sa mga representante ni Jehovah noon sa Israel ay kagaya din ng paghahamak nila o pamumusong nila sa pangalan ni Jehovah. Pansinin po ang mababasa sa Bilang 15, 30 at 31. Ito po ang sabi, Bilang 15, 30 at 31. "Pero kung sinasadya na isang tao na magkasala, katutubo man siya o dayuhang naninirahang kasama ninyo, siya ay namumusong kay Jehovah at dapat siyang patayin dahil hinahamak niya ang salita ni Jehovah at nilabag ang utos niya, ang taong yon ay dapat patayin. Mananagot siya sa kasalanan niya." Kaya dito sa teksto na binanggit, yung sinasadyang kasalanan lang ay may tuturing din pala na pagre-rebelde kay Jehovah, pamumusong laban kay Jehovah. O kaya yung ginawa ni Pablo sana na pamumusong, kung sa bagay kay Jesus lang naman yon, pero pamumusong pa rin yon laban kay Jesus. Kilala po kasi ni Pablo si Jehovah at mataas ang paggalang ni Pablo kay Jehovah. Pero hindi niya lang matanggap si Jesus bilang isa na nagmula kay Jehovah, ang isa na ipinadalang Mesiyas. Kaya kay Jesus lang po siya namusong at hindi kay Jehovah. Kung pag-iisipan po natin ang Bilang 15, 30 at 31, yan po talaga ang uri ng pamumusong laban kay Jehovah, laban sa kanyang banal na espiritu. Kaya kahit na walang kasangkot na pananalitang binigkas laban sa Diyos, maliwanag na ang pagkilos ng isa laban sa mga kautusan ng tipan ng Diyos ay maaari maging katumbas ng pagsasalita ng may pang-aabuso laban kay Jehovah o isang pamumusong laban sa kanya. Sa gayon, bagaman binibigyan ng maawaing konsiderasyon ang hindi sinasadyang lumalabag ng kautusan ng Diyos, ang individual na gumagawa ng sinasadya at kusang loob na paglabag, katutubo man na Israelita o sa panahon man natin sa ngayon, ay mahatulan din ni Jehovah ng pagkapuksa o kamatayan sa hinaharap. Dahil nagsasalita siya, gumagawi siya ng may pang-aabuso laban kay Jehovah at laban sa kanyang mga hinirang, hinahamak nila ang kanyang salita at ang kanyang mga kautusan. Kaya yun po ang kasalanan sa banal na espiritu at hindi na po iyon mapapatawad ni Jehovah. Pero bagaman ang naunang binasang teksto, ang binasa natin kanina, Mateo 12:31 at 32, ay tungkol talaga sa kasalanan ng pamumusong laban sa banal na espiritu ng Diyos. Alam nyo ba na may itinuturo din na isang napakahalagang leksyon ang nabasang teksto? O, ripasuhin po natin ulit.
ang sinabi ni Jesus sa Mateo 12:31-32. Ang sabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo, mga tao ay mapatatawad sa bawat uri ng kasalanan at pamumusong, pero ang pamumusong laban sa Espiritu ay hindi mapatatawad. Halimbawa, sino mang nagsasalita laban sa anak ng tao ay mapatatawad. Pero sino mang nagsasalita laban sa banal na Espiritu ay hindi mapatatawad. Hindi sa sistemang ito o sa darating na sistema. Yun po ang sinabi ni Jesus. Kaya ang kasalanan daw ng pamumumusong na nagagawa ng isa sa anak ng tao na si Jesus ay maaari pang mapatawad ng Diyos. Pero ang pamumusong laban sa banal na Espiritu ng Diyos o laban kay Jehovah ay wala na pong kapatawaran. Kaya ano po ang mahalagang leksyon? Na si Jehovah at si Jesus ay dalawang magkaibang persona. Si Jesus ang anak ng tao na tinawag ding ang anak ng Diyos, pero si Jehovah ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nagmamayari ng pinakamakapangyarihang puwersa sa buong universo, ang banal na Espiritu. At ang kasalanan kay Jesus ay mapatatawad, pero ang sagad na pagkakasala laban kay Jehovah ay hindi na po mapatatawad.